Yo guys, welcome to my vlog. Hi ka naman, Loads. So guys, ipapakilala ko sa inyo si Ruel, ang aking katrabaho dito. Siya ang topic natin ngayon guys, kasi nakakabilib to si Ruel guys. Student to, tapos siya lang ang nagbabayad sa tuition niya. So iba-vlog natin siya guys, habang kumakain kami, iba-vlog tayo. So para may idea din kayo, katulad ng mga nangangarap na pumunta dito, kung kakayanin ba na ikaw lang or hindi, or para yung mga haka-haka nyo, yung mga nagbabalak, no. So iba-vlog tayo guys. Tapos na kami sa aming prep. So ayun, ito yung break ko ngayon, hotdog. Ayun ang kakainin ko ngayon. So tara guys, kwentuhan tayo with Idol Ruel, ang aking nakakabilib na co-worker, no. So tara, let's go. Yan, okay na yan. So guys, dito na tayo. Si Ruel nga pala guys. Hi ka naman po. Hi guys, welcome to my vlog. So guys, kwentuhan tayo, no. Habang kumakain kami, tatanungin natin si Ruel kung paano siya, ano yung naging process niya. Parehas kami guys, student kami, pero siya yung student, siya rin yung nagtatrabaho. Single siya nga pala, mga single na ano diyan. Single naman to. So kain guys. Ayun nga mga loads, si Ruel nga nakakabilib kasi nga malakas yung loob niya. Mag-isa lang siya ditong student, tapos siya nagbabayad ng tuition niya, pero dito lang siya nagtatrabaho that time, part-time pa rin, no? Yes. Pagdating ko dito na ako nag-start mag-work. So hindi na ako umalis. Bali guys, future manager na siya dito sa dito sa Five Guys, kasi 2 years ka na pre, di ba? So kailangan lang niya perfectin yung mga training para maging certified siya na manager na. So yung mga nagtatanong dyan, yung topic nga natin, kung kakayanin ba na mag-isa lang, na yung pagpupunta dito walang kasamang asawa, walang kasamang partner na tutulong sa tuition. So ito yung buhay, kumbaga buhay na katotohanan. Si Ruel magpapatunay kung kakayanin ba. So pre, kakayanin ba pag mag-isa ka lang or hindi? Yun ang tanong. Ang pinaka-straightforward na sagot dyan, hindi talaga. Pero may ibang provinces na kaya. Kasi iba-iba naman yung tuition fee sa bawat school. Like nandito kasi kami ngayon pala sa Edmonton, Alberta, Canada. So dito sa Alberta, medyo mataas yung tuition fee nila. Anong school mo? Northwest College. May mga school sa ibang province like British Columbia. Kung i-compare mo sa school namin dito, yung isang term namin, 1 taon na nila. Oh. So ang galing guys, no? Parang vlogger na rin eh. So since dito ako napadpad sa Edmonton, well, nandito kasi may ate kasi ako dito, so isa din yun sa factor kung bakit ako nandito, kasi at least para makasave, para libre na yung tirahan, tapos libre na rin yung pagkain. So yun guys, kung mag-isa ka lang tulad ni Ruel, siya nakaya niya, na nagtatrabaho siya, nag-aaral siya, pinagsasabay niya, part-time pa siya that time kasi actually kaka-graduate niya lang pala guys. So okay na siya, inaantay niya na lang yung PR niya. So ang kagandahan sa kanya kasi, may ate kasi siya ditong natutuluyan niya. So kumbaga, less na yung gastos, yung tirahan mo, pagkain mo, medyo malaki yun. Kaya kinaya niya. So yun ang totoo pre, kasi nga kaya kinaya mo na magtrabaho ng part-time, tapos ikaw nagbabayad ng tuition mo kasi nga wala kang binabayarang bahay tsaka yung food nga. Minsan siyempre nagbibigay din naman. So yun ang yung siya guys, yung mga nagtatanong diyan na kung kaya ba. So siya ang buhay na katotohanan, sa kanya nang galing ha. Pero based lang to guys dito sa amin sa Edmonton. Based lang to dito, hindi namin alam sa ibang lugar, ibang states ng Canada. So kung dito sa Edmonton, siya
sa ano niya, sa kumaga, sa situation niya, kinaya niya. So yun ang maganda. Sarap ng pagkain namin guys, oh, libre. So dati kasi, ewan ko lang ngayon. Kasi yung mga student, meron lang limit na 20 hours per week na pwede magtrabaho. Inabot mo yun? Grabe guys, 20 ano lang yun, 20 hours lang yun. Kung magkano lang yun. So kulang na kulang talaga yun na pambayad sa tuition. Pero guys, ito, nagsimula akong magkatrabaho to. Pero hindi kasi kami nagkakasabay ng time eh. Kaya hindi kami nag-uusap gaano. Hindi kami nakakapagkwentuhan. So ngayon na, nagpalipat siya sa umaga. Kasi nga, ano na siya, graduate na siya. So full time na siya, nagpalipat siya sa umaga. So nagkasabay kami. So nakakabilib nga sa kanya guys. Kasi nga, kung isipin mo, kung tulad sa amin, kami, parang hirap na hirap nga kami. Nag-ano pa, may mga trabaho pa. Kumaga, may ka-partner. Pero siya, kinaya niya, di ba guys? Kaya nabibilib ako dito sa ano na to manager na to. Kaya yung mga subscriber ko dyan na parating dyan, abangan nyo maging manager to dito, apply na kayo. So ano pa ibang ano pre, ano ba ibang ano mo, suggest advice mo sa kanila? Ano pa ba? Yun nga, so una, mas maganda kung may relatives kayo dito. So kung possible na dun kayo muna magstay sa kanila, hindi naman permanent temporary lang hanggang sa makapagsimula lang kayo, makapag-settle. And kasi malaking tulong yung masisave mo na expenses pagka wala ka nang binabayaran sa bahay. Ganun. So kung hindi naman, kung katulad nila JP na nag-ano talaga sila ng sarili nila. Upa. Medyo mabigat. Kasi magkano din. Mabigat. Kaya importante talaga na yung proof of funds nyo naka-steady, no? Intact talaga. Na hindi lang siya for the sake na may present tayo as requirements. Kundi gagamitin nyo talaga yun pagdating nyo dito. Kasi pagka may iba kasi akong mga kilala na nabitin, gano'n? Yung nanghiram pa sa kapwa nila kaklase. Naku, hirap yun talaga? Oo. Pwede nyo ring applyan kasi may mga schools na katulad sa school namin, mga nag-provide sila or nag-grant sila ng mga bursary. Pwede nyo applyan yun. Parang meron kayong minsan binibigyan ng 1,000 kanito? Malaking tulong din yun. Then so yun na guys, kaya nabibilib ako talaga dito guys, kasi parang kumbaga dito sa Canada mahirap talaga yung buhay guys parang lalo pag yung tulad sa amin yung student talaga mahirap talaga. Pero siya guys, magkano lang sweldo namin dito sa Five Guys burger, nag-start ka magkano? 15. Dahil sinasabi ako kasi straightforward ako sa magkano sweldo ko, sinasabi ko sa kanila. So guys, yun isa pa, bigyan ko kayo ng idea. Siya 15 yung start niya dito, ako 16. Kasi siya matagal na dito, magto 2 years na. So, di ba, kinaya niya nga. Pero todo tipid din yun. Di ba, pre? Pero kakatip. Magkano? 600 per hour. Per hour. $15, 615 per hour, di ba? It's 8 hours. So 5,000 din sa 8 hours yun, sa 1 day, no? Tama? So yun nga guys, sa mga katanungan nyo na yung mga dyan, yung nangangamba na nagbabalak na baka natatakot na pumunta dito, na kung solo ka lang, talagang siguro pwedeng isipin mo mag-isip mo muna sila mabuti, pre, di ba? Bago sila gumawa ng move na mag-isa lang sila pupunta dito tapos sila magpo-provide ng tuition nila. So si Ruel kasi iba situation hindi namin nilalahat. Kasi siya may ate siya dito. Bait nga din ng ate niya at saka ng bayaw niya. Kumbaga, syempre, abang nag-i-start pa lang siya,
Shout out pala sa ate ko. Yun ang sa atin na Roel, saludo po ako sa inyo. Kasi na si Roel, tutulungan yun, di ba? Kasi nga nag-i-start pa lang siya. Magkano kasi yung tuition? Ang mahal. Magkano tuition mo pa sa ano? Ang 1 year is 9,000 Canadian dollars. So nasa 300,000. Oh, pero yun yung... Oh. Actually guys, yung school nila mas mababa pa kaysa sa NIC, di ba? Pero kasi yung pasok sa school, sa ano niya. Basta guys, kung determinado talaga kayo, kasi sa simula lang naman yan eh. Oo, totoo. Basta kailangan lang hard work, determination, focus. So, kahit ano pa man yan, Pilipino tayo, kaya natin yan. Palaban. Dito guys, nabibib ako dito sa trabaho namin, mabilis. Pag tinawagan to ni Sir Eli na off niya, papasok to guys. Kasi nga, ano na siya, sanay na siya eh. Kumbaga, ano na eh, inaantay ko na kala maging manager to dito guys eh, mag-promote eh. Kaso may mga kailangan pa siyang training na ipasa, hindi basta-basta rin. Kasi sabi ko sa kanya, sa tagal niya ba naman dito, 2 years na, dapat ano na siya, mataas na yung position niya. So for now kasi parang halos pares pa ba tayo ng ship leader, di ba? Kung halos parehas pa lang kami ng parehas kami yung ship leader, pero siya kasi matagal na dito guys, 2 years na, alam niya na yung pasikot-sikot dito. Kung about naman sa pag-aaral, yung win-worry mo, actually, mas madali yung pag-aaral dito compared sa college natin. Talaga? Sa Pilipinas. Oo. Kasi, ang level kasi ng kinuha namin diploma is post-secondary level. So kumbaga, hindi naman siya masteral, hindi siya or mas mataas pa. Post-secondary. So kakayanin talaga ni Roel. Yung mga exams, quizzes, karamihan open notes and online. Oo, madalas dati online. So, madali lang yan ma-overcome niya. Ang kailangan niyo lang paghandaan talaga is yung pera. Yung funds niya, yung yun ang importante, no? Panggastos niyo habang nandito kayo. Habang nagsisimula lang. Kasi pag nakapag-settle na kayo, ayos na. What if kaya pre, kunwari, sila, ay may subscriber ako na parating, tapos kaya niyang bayaran yung 2 years niya. Kumbaga, may pambayad na siya 2 years sa school. Tapos magtatrabaho na lang siya sa ganito, kakayanin kaya. Kaya, no? Ayun. Kasi yung kita niya, panggastos na lang ako. So yun guys, kung gusto nyong pumunta dito na katulad ni Roel, na single, na student, na wala siyang ibang, kaya nabibilib ako guys, wala siyang ibang source of yung sa funds niya, talagang siya lang talaga yung nagbabayad sa tuition niya, kaya nakakabilib to si Roel guys. So kung kayo, siguro kung may pambayad na kayo ng pang 2 years nyo agad, tapos pupunta kayo dito, magtatrabaho kayo sa ganito, sa 15 hours na sweldo, kakayanin, no? Pero kung pupunta kayo dito, tapos yung pambayad nyo lang, ikaw ba pa rin, nung dumating ka dito, bayad yung isang taon? 1 year, 1 term pa lang. 1 term pa lang. So yung, habang nag-aaral ako, yung pinagtatrabawan ko, yun na yung ipapambayad ko sa second term, pangalawa. Kita nyo guys, tapos 20 hours lang yun that time, di ba? So guys, kita nyo yun sa kanya na nanggaling. Kumaga, kinaya niya. Pero grabe yung tipid nun po. No? Grabe yun. So, di ba, nakakapilip guys. Sa hirap ba naman sa mahal dito eh. Pero yun nga, sana sa mga subscriber ko, makatulong sa inyo to, yung mga lalong-lalo yung magbabalak mag-student na solo, na walang asawa, na single, katulad ni Roel, mag-isip kayong maigi. So, yun nga, paulit-ulit ko sinasabi sa vlog ko, pag pupunta kayo dito sa Canada, kung gaano kadami yung dala yung pera, mas damihan nyo yung lakas ng loob. Yun ang lagi sinasabi ko, kasi palakasan na loob dito, sa hirap pa eh. Di ba? Saka, magsisimula ka talaga sa scratch, sa zero. Kung ano yung kalagayan mo sa Pilipinas, whether ano ka na dun, professional ka na, doktor, ano? dating dito, sisimula ka sa pinakababa. Kasi regulated yung mga professions dito. Nurses, accountants, doctor, engineer, hindi mo siya mapapractice agad. Kailangan mo talaga mag-aral pa ulit, no? Pero,
Hindi, mawalan pag-asa kasi Yun no, yun na. Sa kanya nang galing guys. Sa kanya na yun. simula lang yun. So, ayun. Patapusin natin mag-break guys si Roel kasi hindi siya makakain eh. Ilang minutes lang break namin eh. Binilisan nga namin ngayon para matapos yung prep namin. Para makapag-vlog kami, para makakabigay kami ng konting inspirasyon ba. Kasi si Roel guys, talaga nabibilib ako dito. Kasi biruin mo parang ngayon actually first time ako naka-encounter ng student na solo na tulad ni Roel. First time. Kaya parang kasi lahat ng kakilala ko, lahat na kami, nila Kuis, nila Heron, kakaibigan kami, mga mag-aasawa yung di ba kasama, so kami yung nagtatrabaho. Pero si Roel guys, kinaya niya. Pero shout out to kay ate ni Roel, galing, talagang sinuportahan niya yung kapatid niya. Actually parehas kami na Roel eh, 11 kayo magkapatid, di ba? 11 din kami. So parehas kami. Bunso ka pa sa lahat? Ha? Talaga, ako rin, bunso rin ako sa lahat. Kaya pala, pati sa sounds, parehas kami. Pag nakikinig kami sounds, parehas yung gusto namin ng sounds eh. So, ayun guys, patapusin na muna natin si Roel ng break time niya. Kasi nga, mag-start na rin kami. Mag-open na kami dito 11. Sana nakabigay kami ng konting inspirasyon dyan sa mga nangangarap pumunta din sa Canada, at saka wag kayong, yun nga sabi ni Roel kanina, wag kayong mawala ng pag-asa. Talagang pagpupunta kayo dito dapat lakasan ng loob, tsaka importante yung funds mo, yun importante yun. O kita nyo yung classmate ni Roel, mayroon nga siyang na-encounter yung classmate nanghihiram pa ng yun ang mahirap guys, kasi yung pera dito guys, hindi hindi katulad sa equivalent ng peso eh. Iba talaga guys. Iba dito. So paano guys, hanggang dito na lang yung vlog ko. Next time ulit, pag may mga tanong kayo kay Roel, mag-comment lang kayo para ipa-vlog ulit namin para masagot niya yung katanungan nyo, no? Kasi galing magsalita ni Roel, parang vlogger na. Kaya sabi ko sa kanya, mag-vlog na rin eh. Kung nag-vlog to, siguro maraming subscriber to na student. Kasi nasa mahihain din eh. So ayun guys, hanggang dito na lang yung vlog ko. Thank you sa panonood nyo. Thank you kay Roel, no? Sana nabigyan kayo ng konting inspirasyon para hindi naman kayo mawalan ng pag-asa, lalong-lalo sa nangangarap sa Canada, no? Papunta dito sa Canada. So paano guys, see you sa next vlog ko. Thank you sa panonood nyo. Ingat kayo dyan palagi. Bye bye, peace.